eskwelahan. Brother Manny, kumusta na po kayo? Hi, Angel. Good morning. At sa ating mga viewers, good morning po. Apo, teka muna, bago ho natin dakuan yung ating topic na itinawag ho sa inyo, kumusta ho namin ng inyong eskwelahan? Dahil matindi ho ang pinsala na dumalid yan po sa NDDU. Nag-umpisa na ho ba ang demolition, brother? Kailan ba? Nung Lunes, nagkaroon kami ng ritual, merong ritual na ginanap para naman mabigyan ng blessing yung mga workers. At the same time, pasasalamat na walang may na-injured at nasawi doon sa malaking earthquake, no? Na dinanas namin dito sa Jensan. Oo. So, nagde-demolish na kayo? Nag-demolish na po kami. Nagde-demolish na? Well, nagre-retrieve kami ng mga gamit. Like yung mga aircons, mga gamit sa loob. And how long will it take? Maybe 3 months. Wow. Or more. So saan mapupunta yung mga estudyante? In the meantime na meron kayong 3 months na demolition, kasi syempre maapektuhan din ito yung mga katabing buildings, brother. Ito yung elementary building, ano? So mga 700 lang naman yung mga estudyante dyan or mga pupils. Meron naman kaming junior high school building na hindi naman nasira. So magsi-shifting lang kami. Mag-a-adjust. Kasi nung 2019, nagkaroon din ng earthquake, ni-retrofit to eh. So, gano'n din ang nangyari, mag-a-adjust lang kami. So, paano makatutulong yung mga kababayan natin na gustong umayuda dito po sa inyong pagsisikap? Dahil alam naman natin, hindi naman ganun kayaman ang Maris Brothers, brother, ano? Baka may mga gustong magpadala ng tulong. How can they assist? Umasa lang tayo sa tuition fees. Oo. So, paano sila makatutulong to bring back this prestigious institution? Well, any amount or donation. Right now, demolition pa kami. Hindi pa namin napag-uusapan yung how to reconstruct. But definitely, magko-construct po kami. Okay. Sige. Siguro, padala nyo na lang sa amin yung mga accounts on how we can assist, ano ho, para i-flash din natin from time to time, ano ho. Marami for sure ang naniniwala na napakahalaga ng isang educational institution sa pagdidevelop ho ng isang lipunan o ng ating pong mga kabataan. Pero dito na tayo sa issue na medyo pressing ngayon, brother, ano ha? And you've been standing against this issue tungkol nga sa bullying. In fact, ang Catholic Educational Association of the Philippines nagpahayag na rin ho ng kalungkutan dito ho sa nangyari. Dahil para bang ang naapektuhan nito, sabi nga ng SEAP, ikinakaalarma ng Catholic Educational Association of the Philippines ang sunod-sunod na insidente ng karahasan na kinasasangkutan ng mga estudyante. Sabi nga ng SEAP, tila nasa malaking panganib ang mga paaralan sa bansa dahil sa mga naganap ngayon na hindi lamang basta bullying kundi umabot na sa madugong karahasan. Sabi ho ng SEAP, ang mga eskwelahan ay dapat sana'y ligtas na lugar para sa pagkatuto at paglago ng mga kabataan, pero ito unti-unting nababalot ng takot at kalupitan. Brother, kayo ho, si Brother Manny ho, kasi principal namin ho nung high school ho kami. Exclusive boys ho kami, puro klami lalaki, puro bugo yung, ano tawag dito? Dinidisiplina ng mga Maris Brothers. Do you still have a campus na exclusive for boys, Brother Manny? Wala na. Wala na. Yung last campus namin, itong Marikina, nagko-educational na rin kami, I think 3-4 years ago. Oo. Why is that? So wala na. Ha? Why is Ano that? po? Why is that? Bakit nag-co-ed na rin? Well, I think to give a more holistic environment sa ating mga estudyante na normal yung may kasama kang babae or lalaki in a classroom. Kasi ako, product rin ako ng co-ed eh. Before, exclusive for boys, nag-experiment yung aming principal at yung sa girls department. Kaya co-ed kami from second year to fourth year. Maganda naman yung results, no? Oo. Pero secondly, for practical purposes, for enrollment din. Kukunti. Pagka-exclusive, ano? Mas mahirap. Yeah, Anyway, nung kami po ay nasa high school,
sabi din ho nung mga kaklase naming galing sa sa mga Muslim clans ha. Ang sabi nila, ba't nasa Catholic school kayo nag-aaral? Ang sabi daw ng mga magulang para sila madisiplina. Yeah, tama yan because we have been known for discipline, no? For discipline. At the same time yung sports program natin. Kaya sa Cotabato, marami tayong mga estudyante. Ay, nagkaroon din ako ng mga estudyante mga Muslims, no? Very good students sa Cotabato City. Okay. Sa Hulo, 90% ng ating estudyante mga Muslims. Okay, brother, going back to the issue. Ang SEYAP ho ba ay pabor na i-revisit natin ang Pangilinan Law o yung Juvenile Justice Law? Hindi pa namin napag-usapan yung Juvenile Justice Law, no? Yung CICL na mga issue. Yung aming concern, nagpalabas yata kami ng statement just really to provide safe spaces sa ating mga campuses na sana maprotektahan yung ating mga estudyante against violence like bullying, cyberbullying, whether mayroon ding verbal, physical bullying, no? At saka prejudicial bullying. We would like to promote that secret space in our campus na sana marespeto yung mga estudyante natin. Brother, sabi ko nga, galing sa exclusive high school, exclusive for boys. At that time naman, wala namang ganitong issue ng mga karahasan involving bullying. May mga, I would admit, may mga nambubuli na mga kaklase namin, and kuminsan part din ho kami doon sa mga pambubuli. But at the end of the class, at the end of the day, walang ganitong klase ng karahasan, Brother Manny. Alam mo, normal nung panahon nyo, or even ngayon, yung mayroong mga pangkakantsaw, di ba? But it did not result so ganitong nagbabarila, nagpapataya, no? I think malaking influence to yung ating baka yung social media, yung technology, ganun din yung environment sa family, sa society, ano yung nakikita nila sa internet. Mayroon pa nga theory na baka parang mayroon ng extremism. Cult. Cult na parang may nagkukumanda sa kanila na itong gawin yun, no? So may mga ganong mga pananaw. So nakakatakot talaga, Angel, no? Okay, this is not true. Hindi na ho bago, this is not new, and you've been recommending some measures even prior to this incident, brother, kasi nga nakikita na natin yung impact ng impluwensya ng social media, yung environment na binabanggit ho ninyo. So moving forward, ano yung mga po pwedeng gawin immediately on a short term? Kami sa Marist at saka sa simbahan, sa CEAP, in-encourage talaga natin yung child protection policy na meron tayong protocol on how to address this one. We have to provide yung holistic environment na lahat nagtutulungan. Hindi kakayanin ng eskwelahan to . Kasi pag ang experience ng bata merong violence or merong discrimination or baka overstrict yung parents or masyado namang lenient yung parents, nagkakakontribute ito sa attitude ng bata na maging violent, no? So nakikita nila sa social media, kaya maraming factors actually involved ito, Angel, kaya dapat magtulungan . Oo. Do you consider... Meron nga, may isang body nga nagsabi sa ibang countries daw pinagbabawal na yung paggamit ng internet or sa 16 years old below, no? I think there are 8 countries already na banning. Canada nagbabana. So kayo pabor doon. Ang CAP may position doon sa pagbaba ng social media platforms kahit siguro sa formative years ng mga bata. Well, we are open to it, no? Nakakatulong. Right now, hindi pa namin yan na pag-uusapan talaga in depth. But personally, ako, it's worth exploring, no? Talagang nakakatakot na yung effect ng social media, especially in the young minds ng mga bata.
At saka siguro, brother, ibalik natin yung disiplina. Ngayon kasi makurot lang ng teacher yung bata, irereklamo na sa pulis eh. Di ba? At saka, kuminsan, ang bata, mas matapang na sa teacher. Hindi ko sinasabing tama yung mga dinaanan naming mga corporal punishments, but we grew up in a society of peace and progress. Actually, one educator nagsabi na parang we are developing a weak generation, no? Konting ulan, wala nang pasok. Yung mga ganun. I think we are producing a weak generation with all of this, no? So we need to develop some character in our young people. Oo. So siguro if we revisit the juvenile justice law, sabi kasi ng ibaba natin ang age of discernment from 15 gawin nating 12. But more importantly siguro, brother, yung level ng discipline, di ba? Sabi ko nga, nung high school ho kami, gagaling ng mga teacher namin, talagang mga sportsman eh. Pag nagpukol ng eraser o nagpukol ng chalk, tama talaga. Di ba? Hindi naman kami naging violent eh, di ba? But again, ako hindi ako pinagsisihan. There were times na outstanding ako. Oo, pinatayo ako sa labas. Well, ako naman parang, kasi yung aming founder, talagang na-traumatize din siya nung siya'y bata when there was corporal punishment. So we do not actually promote yung corporal punishment. We would like to develop yung sense of you have to care and love, respect the children, and it's the kind of discipline that is very effective. No? Now, when you show care and concern, talagang magbabago yung ugali ng bata. Pero pag pinabayaan mo, walang limit sa parang kinukonsinti mo pa, I think there's something wrong with that, no? Hindi, pero normal naman yung carrot and stick eh. Pero wag naman puro carrots, di ba? kasi lumalaki nga ulo eh. Lumalaki ng bata. So, I hope CAP can be very active pagdating ho dito sa mga panukalang revision nga po ng juvenile justice law. Actually, Angel, to be honest, yung the late brother Crispin, kasi meron kaming bahay Pag-asa. So, actually, against siya doon sa lowering of the age of discernment. Kaya medyo sensitive yan sa amin. We are more, dapat proactive restorative justice yung dapat i-promote. Kasi even if you have this yung mga adversarial justice system, it doesn't restore back to the original yung kasi pag adversarial, somebody has to suffer, somebody has to win, somebody has to suffer, but in the end both are losing, no? So ako mismo, I go for restorative justice. At saka talagang yung structure ng ating society has to change, no? Something that is really life-giving rather than puro violence ang nangyayari, no? Okay. Anyway, brother, looking forward for more discussion sa inyo na katulad ho nito, and thank you for the opportunity na makasama namin ngayong umaga. Kaya yung mga interventions, very important yun. Yung interventions ng mga psychologists or guidance counselors, mga teachers, parents, very important po yun. Gaano karami ang guidance counselor ho ninyo, brother? Well, the sad part is that, mayroong law na you cannot be a guidance counselor unless you have a master's degree, no? Ganun? Yeah, you cannot take the board exams as a guidance counselor unless you have a master's degree in guidance. So medyo mayroong kakulangan ng number of counselors kasi very sensitive din na you cannot just be a counselor na hindi ka naman properly trained. So mayroong ganong batas. So actually there's a ratio for that, student guidance counselor ratio, pero hindi naman nasusunod yan. Dahil nga sa kakulangan ng guidance counselor. Dahil sa kakulangan ng mga qualified guidance counselors. So ang dami palang kinakailangan i-revisit talaga. In the meantime, brother, again, thank you for joining us. Maraming salamat po. Magandang umaga.
Thank you, Angel. Opo, ingat po kayo. Si Brother Manny De Leon, ang Pangulo po ng Notre Dame of the Jangas University. Toim Awardee din po si Brother.